Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Hmm. Take two, kumbaga. Hmm. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Alata namang political war ito, kung gusto nyo, di maghintay na lang ngayon ng 2028. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President, pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, di dapat siniro nyo na lang ang budget niya. At yun nga no, mga kabayan, ano pong masasabi niyo po dito sa balita, mga kabayan, na kung saan po meron po di kumano, na nandyan po sa may selda, nakakulong, tinabagay may expose daw po na sa tingin po natin ay isang pantasya lamang po, mga kabayan. Ano po yung pantasya nitong itong trailing na to, mga kabayan? Ito po kasi, mga kabayan, ayon po sa kanya, mga kabayan, yung nakuha po nilang dapat manira kay BP Inday Sara, sabi daw po doon, kaklasmate na daw po si BP Inday Sara sa law school noong 1991. Pero mga kabayan, ito po ba? Yan po ba? Itsura po ba yan ng nag-aaral na ng law school ng 1991, si BP Inday? High school pa lang yata si BP Inday din. Ano po? Hindi po ba ito sila Trililing, sila Delima, hindi po ba nagsasawang dyan sa tanim ano na yan? Sa tanim witness na yan? Dyan sila rin sa Contiveros? Di ba po ba kayo nagsasawa sa tanim utas? Dati si Bato-Bato. Di ba? Si Bato-Bato ba yan? Di ba? Hindi marunong, walang alam sa script. Isipin mo, sabi, ano daw siya? Hitman daw siya. Pero ilan silang hitman, hindi daw mapatay yung isang tao sa ilalim ng van. Kailangan si Pangulong Duterte pa daw ang bumaril. Napalibutan na daw nila yung van eh. Tapos pinagbabaril daw nila yung tao doon sa ilalim ng van, hindi daw nila mapatay. Si Pangulong Duterte lang daw nakabaril. Di po ba? Sila Bikoy, na umamin naman na binayaran. Tapos ngayon, meron na naman. Diba? Inuulol niyo yung tao. Parang, ano ba? Gusto niyo bang siraan si BP Inday Sara? Sabi nga ni Senator Cayetano, labanan niyo na lang sa eleksyon. Pusang gala. Sabi sa affidavit ng tinanim ninyong witness ko, no? Classmate niya sa law school. Itong si BP Inday. Tignan mo nga, 1991. Yan ba ang nag-aaral na ito, mga kabayan, para hindi na po tayo mahirapan, pakinggan po natin, ito po paliwanag ni Atty. Guanzon dito sa mga pinaglalabas po na tanim witness nila Delima, Trililing. At di natin na baka kasama dyan si Rizzo Ontiveros sa mahiling magtanim ng ng ebidensya, ng witness. Ito pa, panoorin po natin. Atty. Guanzon, pasok po. The former Kamali Commissioner Attorney Rowena Guanzon, talakayan natin ang iba't ibang mga issue at ang kanyang mga pananaw hinggil sa mga hakbang ng administrasyon kontra korupsyon at ang mga issue sa flood control at kay Vice President Sara Duterte. Attorney, maayong aga, si MJ, si Franco, dito po sa Pulso ng Bayan. Merry Christmas, ma'am. Maayong aga. Salamat, Gid. Maraming salamat sa SMNI. Opo. Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney. Yan na nga ang problema sa administration na ito, na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa
pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya wag po din ninyong tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas? Well, obviously this is already a demolition job 2.0. Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw mga Dilawan at Tinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman ganon din naman nangyari nung first na try. So it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun eh. Na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na, massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari nyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral at marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion, halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang ito si BBM eh. At ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB para sa digitalization at that is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program. Ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng DPWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun eh. 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa
sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal may mga kontraktor na po diyan. Yan po talaga ganun sila ka grabe sa wala na silang wala na silang hiya, wala pang takot. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos sila mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference. Kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetre din Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may ano din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Bagong pangalan, same dog, a different color. Nilagay nila sa BICAM. Yung mga senador naman, na talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman kagaya niya ni Risa Ontiveros, nag-deny siya na wala sa insertion. Sabi niya amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Kaya hindi niya pwedeng madinayan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Isisaldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Imposible naman. Lalo na pat may party list siya. Yung panday-panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion. Yung kanyang mga, mga MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon, ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, we have an interest in calling them out. Walang personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros Noong aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal. Tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Lalo na yan si Grace po. Dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng Finance Committee. At may sarili din siyang insertion doon. Sigurado. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi dumaan na sa House, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam. Dapat tinitingnan nila kung tama ba tong mga ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA? Na maka-generate ba ito ng employment, yung mga infrastructure projects na ito at makatulong sa development ng economy, kagaya ng mga farm-to-market roads, tulay, yung mga automated na mga improvements, mga sementadong daan. At yan na lang po dapat i-focus nila.
Yung hindi mananakaawa naman po ang kaba ng bayan, sila din naman pagdating sa kanila, aba kanya-kanya. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng ng insertion, pabilisan ng funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Pansin nyo sila, lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Garjola, example, Kung meron ka palang 1 billion dun sa ganyan, akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan ha. O di, kuha niya na yung 20% niya. May contractor na siya na naghihintay. Yan si Garjola sa Batangas. Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng gadon? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo ay parang bola lang sa iyo. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Garjola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec mismo, motopropyo, cancel na yung registration nila. At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Ng mga party list representatives at mga congressman. I-suspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or to, what you call this, to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, i-suspend nyo na yan, yung mga sangkot dyan, yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga sila pa, nangurakot sila. Apo, attorney, balikan ko lang yung kay VP Sara dahil ito talaga yung ipinapatanong sa inyo ng ating mga kababayan. Kapag makitaan raw ng probable cause ng ombudsman at masampa ito sa Sandigan Bayan, ano po nakikita ninyong senaryo na mangyayari at ano ang maaaring idepensa dito ng Vice Presidente? At may tanong din po sila kung maaari ba siyang ma-preventive suspension o maisailalim sa preventive suspension gayong siya po isang impeachable officer na matanggal lamang sa pamamagitan lang ng isang impeachment proceeding. The tech legend who's been right about everything from LinkedIn to AI just got voice pilled. And this is what he posted. If you Ang ombudsman, pwede silang mag-file. Ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan officer. Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Kasi pag natanggal siya, plunder ang gusto nila, plan B yan. So, narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Kasi ngayon, wala naman ng ombudsman no jurisdiction dyan sa Vice President. Dahil impeachable officer siya Maghihintay sila na hindi na siya Vice President. Ganyan talaga ang konstitusyon Kasi ang konstitusyon natin ay is there to ensure stability. Lahat ng mga nagpoprotesta si BBM ang pinaparesign. Tapos, ang Vice President yung pinapatanggal nila. Parang, Ang layo. halata namang ito Halata namang political war ito kung gusto nyo, di maghintay na lang kayo ng 2028. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, hindi dapat siniro nyo na lang budget niya. Di ba? Panindigan nyo yan. Kaso ayaw nyo panindigan dahil mga politiko kayong mga garok, o sa Bisaya pa. Mga garok kayo Kaya nagpe-play din kayo, naglalaro din kayo. Na, yung yuko-yuko na mga congressman at congresswoman doon kay
kay BP Sara sa budget hearing. Nakakahiya. Para kayo mga Hapon Ako po. Nagimuyuko kayo ng hindi naman yan ugali ng Pilipino yung pagyuyuko-yuko. Sus. Ano ba talaga? Kalabanin nyo ba talaga yan o ano? Ang problema diyan sa mga congressman, lalaro sila kasi baka nga naman malaking probability na manalo yan si BP Sara for president. Ano kayo? Kahit mag-budget kayo dyan ng 100 billion sa district nyo, kung hindi ilabas, kung hindi i-implement. Yari Alam mo, din. natatawa na lang ako pag nanonood ako, nakalimutan na ba nila na sila nga itong nirereklamo ng mga tao, ng mga corrupt sila, mga congressman dyan. Kung umasta mga ito, parang mga anghel na walang kasalanan. Nakakahiya, nakakadiri yung mga lalo na yan, sina Garjola na yan. Ang Opo. party list, sumali pa dyan, na kayo nahiya. Dapat marginalized sector kayo. Sumali kayo dyan kasi kailangan nyo mag-vote buying. Kaya kami, walang vote buying, talo kami. Iyan ang sinasabi namin.